Kinben Book 6, Chapter 134. Naitawid na nga sa gitna ni Digma ang bola at ngayon nga ay nasa harapan na naman niyang muli si Mendez. Nakita nga rin niya si Kyle na sinasandalan si Ibanez sa may kaliwa ng mid-range area. Nakataas nga ang kamay nito at agad nga niyang ipinasa rito ang bola. Sa pagsambot nga ni Kyle ay agad siyang napangiti ng marahan. Nakuha na raw niya ang gustong mangyari ni Ricky. Dito nga ay inatrasan niya si Carlo Ibanez. Sinundan niya muli ito ng isa pa at sa ikatlo ay doon na nga niya pinatama ang kanyang kanang braso kay Ibanez. Humakbang siya patungo sa baseline at tumalo ng hawak ng kaliwang kamay niya ang bola. Ang hirap butaan, kaliwete. Sabi na nga lang ni Carlo sa sarili at hindi nga naabutan ng palad niya ang bola. Pumasok nga ang baseline 100 jumper ni Kyle na agad na nagpa-cheer sa mga manonood. Palagay mo ba, kayang pigilan ni Carlo si Kyle Lastimosa? Tanong nga ni Sir Felix kay Coach Isaiah. Ang depensa ni Carlo ang napapansin nila sa mga nakalipas na game. Alam nilang mahusay ito pero sadyang napapatapat lang daw talaga ito sa mga ace players ng kalaban at doon na nga nila nakikita ang bagay na ito. Pasimple namang nakikinig si Mover sa usapan ng dalawa. Napatingin nga rin siya kay Carlo at mukhang nag-iisip ang mga coaches nila na alisin ito sa starting lineup sa sunod na laro. Lalo pat, Makati Blazers na ang makakaharap nila. Wala naman sigurong problema kay Carlo kung sa bench siya magmumula. Baka nga ayun ang mas maganda. Sabi na nga lang ni Mover sa sarili. Sa pagbalik naman ng bola sa kalapaan ay makikita nga nakalmado lang na binabantayan ni Digma si Mendez. Pero medyo madikit na ito dahil alam niyang pwedeng bumigla na naman daw ito ng tira mula sa malayo. Inoobserbahan nga ni Ricky ang kanyang mga kakampi. Si Maki nga ay madikit na binabantayan ni Kyrie. Si Carlo naman ay hinaharangan ni Kyle. Ang kanya namang Kuya Marky at Marlon ay nakikipag-agawan sa pwestuhan sa kanilang mga katapatan. Mahigpit ang depensa ng kalaban. Siguro para masira ang ganitong depensa ay kailangan ako muna ang pumuntos pansamantala. Sabi nga ni Ricky sa sarili na napatingin na sa kanyang bantay na si Digma. Marahang umatras si Mendez. Si Digma naman ay marahang itinaas ang dulo ng kanyang short. Dito na nga bumigla si Mendez ang pagkaliwa. Sa pagsabay nga ni Digma ay siya namang paglipat ni Mendez sa kabila. Ang mga manonood ay napawaw sa crossover na iyon kaso hindi rin basta sumusuko si Digma. Ginamit niya ang kanyang bilis at hinarangan pa rin si Mendez. Sabi na nga ba, hindi ako pwedeng basta magpabaya. Mabilis din ito. Sabi nga ni Ricky sa isip na bumigla ng pagbalik at pagtingin sa kanilang shot clock. Napatingin nga rin siya sa kanyang Kuya Marlon at agad nitong nakuha ang kanyang gusto. Sa paglayo muli ni Mendez ay siya namang biglaan niyang pagkaliwa. Bumangga nga si Digma sa kanyang Kuya Marlon at dito na nga siya tumalon at si Dilima naman ay ngumisi ng tumayo sa kanyang harapan. Hindi siya kumagat sa fake ko. Sabi nga ni Ricky sa sarili at nang pagmasdan niya si Dilima ay agad siyang napaatras dahil umabante ito. Sa pagkuha nga niya ng buwelo ay doon na nga siya bumigla ng yuko at si Dilima ay napasipol nang lumampas siya. Kasunod ng paglampas niya ay ang pagsalubong sa kanya ng mga kalaban. Ngayon na, sabi nga ni Mendez sa isip dahil oras na raw para ipasa niya ang bola, mahalin kina Maki at Carlo. Sa kanyang Kuya Maki nga niya ito'y pinasa at kasunod noon ay ang mabilis sa pagbalik ni Kyrie rito. Bilisan din ang galawan ng mga ito Ang ganda na sana ng setup ni Ricky. Sabi nga ni Maki sa sarili na sa pagtingin niya kay Kyrie ay bigla siyang napatras. Kamunti ka na siyang maistilan nito at sa pagpapatalbog niya ay napabigla siya ng pasa kay Ricky dahil may hindi siya magandang naramdaman kay Kyrie ng sandaling iyon. Nakakalimutan na yata ninyo kung sino ako sa team ng Rangers. Bulalas nga ni Kyrie sa sarili. Hindi na raw niya papayagang maging pangit muli ang kanyang laro. Hindi na raw mauulit ang nangyari noong kalaban nila ang Davao. Papunta na ako sa national team kaya dapat ay wala na lang sa akin ang mga ito. Sa pagbitaw nga ni Maki sa bola papunta kay Ricky ay bigla na lang itong napalo ni Kyrie at agad itong lumampas sa kanya. Napaseryoso nga ang mga players ng kalaban sa steal na iyon ni Kyrie. Agad nga nitong nakontrol ang bola at sa paglampas sa kanya ni Maki ay doon na nga sumilay sa labi niya ang hindi magandang ngiti. Binigla niya ng abante si Romero. Si Maki naman ay biglang napaatras at sa pagkakataong iyon ay napaseryoso siya kung bakit daw niya iyon ginawa. Lumampas sa kanya si Kyrie at sa pagpunta nito sa loob ng arko ay siya naman pagdating ni Mendez. Ngumisi si Kyrie. Nawala ng emosyon ang imahe nito
At kung isa itong pantasiya ay makikita ang paglitaw ng itim na aura nito na humulma ng mukha ng isang halimaw. Si Ricky nga ay napaseryoso na lang nang bumigla si Kyrie ng dribble ng bola papunta sa likuran at sa pagsambot ng kanang palad nito ay siya ring pagsabay ng katawan nito rito. Isang behind the back crossover iyon at dumiin nga ang sapatos ni Mendez sa sahig para sabayan ang pinamalas nito. Kaso nang dumikit siya rito ay humawi ang balikat nito na naging dahilan upang siya ay mapaupo sa sahig ng court at kasunod din noon ay nakita na lang niya ang pagtalo ni Kyrie Lastimosa sa ere. Mula naman sa likuran ni Mendez ay makikita ang pagdating ni Maki Romero. Sinabayan niya si Kyrie kaso silbato ng referee ang nakuha niya at ang pagdunk ni Kyrie na nagpadagundong sa loob ng venue. Bumagsak si Maki sa ilalim ng basket at makikita naman si Kyrie na nakabitin sa ring habang nakatingin dito. Basket counted! Bulalas pa nga ng referee at sa paglapag ni Kyrie ay tumayo lang siya habang pinagmamasdan si Maki na biglang napahawak sa kanyang kanang binti. Doon na nga rin napatakbo si Ricky at napaseryoso siya nang makita ang mukha ni Romero na nakangiwi at namimilipit. Lumayo naman si Kyle na parang walang pakialam dito at pagkatapos noon ay doon na nga napalunok si na Coach Isaiah. Napatayo nga rin ng mga players niya sa likuran. Sa pagsilbato nga ng referee ay doon nga rin sila napatawag ng medic dahil makikita nga si Maki Romero na namimilipit sa sakit habang hawak ang kanyang kanang binti. Nangingilid nga rin ang luha nito at habang pinagmamasdan ito ni Mendez ay biglang kumabog ang kanyang dibdib nang hindi inaasahan. Mula naman sa malaking screen ay makikita nga ang replay ng pangyayari. Dumulas nga ang kanang paa nito at makikita ang pagbali nito nang lumapag ito sa ilalim ng basket. Nakailang replay pa nga iyon at makikita nga sa mukha ng mga kakampi ni Maki ang pag-aalala. Mula naman sa bahay ni Maki sa nauhan ay makikita nga ang pag-aalala sa mukha ni Christine na kasama ang kanyang ate. Nanonood nga sila ng laro at napaiyak siya nang makita ang reaksyon ng asawa niya dahil sa pamimilipit nito sa sakit. Makikita nga rin sa mukha ni Kyle ang pag-aalala sa kanyang kaibigang si Maki. Kaso, ang mga ganitong senaryo ay natural na nangyayari sa isang intense na laro. Makikita nga si Maki ay inihiga na sa stretcher at sumama rito sina Martin at Baron, ganoon din si Sir Felix. Nabalot nga ng katahimikan ng loob ng venue. Sa bench nga ng Calapan City ay gusto ni Coach Isaiah na maging kalmado kaso isa sa mga mahalagang players niya si Maki. Part of game ito Isaiah, hindi talaga ito maiiwasan. Sabi nga ni Jason Castro, napatingin na nga lang din si Isaiah kay Ricky at napakuyom. Kaya ikaw, huwag kang basta-basta sasabay sa mga mas malaking kalaban Ricky. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay magagawa mong pigilan ng kalaban. Seryosong wika nga ni Coach Isaiah na ikinatango naman ni Ricky. Yes coach, mahinang sagot nga ni Ricky at napatapik na lang siya sa kanyang dibdib dahil maging siya ay nakaramdam ng kaba at idagdag pa nga ang pag-aalala niya sa kanyang kuya Maki. Ang bilis ng pangyayari. Huminga na nga lang ng malalim si Isaiah. Pinalakpakan niya ang kanyang mga players. Huwag na muna nating isipin na nangyari kay Maki. Hindi pa pati tapos ang game. Focus na ulit tayo. Mag-ready ka Dre, maglalaro ka na. Ikaw ang babantay kay Kyrie. Dagdag pa nga ni Coach Isaiah. Tumayo naman agad si Dre at nag-stretching. Pasimple pa nga siyang napatingin sa mga kasamahan niya at napakuyom. Nakaramdam din siya ng pag-aalala kay Maki. Pero tama raw si Coach Isaiah. May laro pa silang dapat tapusin. Kaya kailangang basketball muna ang isipin nila. Samantala, mula naman sa bench ng Rangers ay makikita nga ang coach ng CDO na kalmadong pinagtatapik ang balikat ng kanyang mga players na papasok. Kyrie, Kyle, alam na ninyo ang gagawin. Tayo ang lamang sa labang ito. Huwag kayong maawa sa kalaban. Ilampaso ninyo sila at iparamdam kung ano ang team natin. Seryosong wika nga ni Coach Vlad Solweta, ang matanda at kalbong coach ng CDO City Rangers. Nagsipasok na nga ang mga players sa loob ng court at makikita nga sa mukha ni Ricky ang kaseryosohan dahil may isang bagay pa pala raw ang pwedeng humadlang sa kanyang gustong mangyari sa hinaharap. Napakuyom siya at napahinga ng malalim. Ito nga ay ang mapanganib na dala ng isang injury na pwedeng magpatigil sa kanyang paglalaro ng ilang araw, linggo, buwan, taon. Kung mamalasin, pwedeng ito rin na magpahinto sa kanya sa paglalaro ng sports na gusto niya habang buhay.